artistang nauwi sa pagluluksa. 11 ang patay sa pagsagasa ng SUV sa Street Fest ng mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Ang SUV driver na nahuli na, patong-patong ang mga asuntong second-degree murder. May report si Mariz Umali. Buhay na buhay sa musika at sayawan. Kabi-kabila ang mga food truck. Bata man o matanda, masaya ang lahat sa Lapu-Lapu Day Festival ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Oh my gosh! Pero agad din itong naging bangungot at pighati. Saan man tumingin, may mga katawang nakahandusay at mga sugatang inaakap. Oh my gosh, the baby! There's a baby over there, under the truck. We already heard a loud bang. So everyone was screaming, everyone was crying. Lahat ito dahil sa isang itim na SUV na nang-araro sa gitna ng pagdiriwang. The driver is gone. Yung from the revving of the car all the way to the end, ang bilis, it's like seconds, probably maybe within 30 seconds tapos na yun. 11 patay, mula 5 hanggang 65 taong gulang, habang mahigit 20 ang sugatan. Ang kapusong si Rhea Santos na nagtatrabaho ngayon sa Omni News Canada, nag-host sa festival at nakaalis na bago ang insidente. I'm not okay. Ang Filipino community natin dito sa Vancouver, nagdadalamhati. We're all grieving. Kasi ang saya lang nung ang saya lang nung event, ang saya lang ng selebrasyon. Nagluluksa rin ang Phil-Am Black Eyed Peas member na si Apple Diak. Bago ang trahedya, nakapag-perform pa sila ng Phil-Am rapper na si J. Ray Soul sa festival. Naaresto agad sa lugar ang lalaking SUV driver na edad 30. Viral ang video ng kanyang pagsusori bago dumating ang mga pulis. Ayon sa Vancouver Police, dati nang may ugnayan sa kanilang suspect na may kinalaman sa kanyang mental health. Sinampahan na siya ng 8 counts of second-degree murder pero posible pa raw madagdagan ng isasampang kaso laban sa kanya, ayon sa Vancouver Police Department. Wala naman daw ebidensya ng terorismo ang nangyari. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing nakikiisa ang mga Pilipino sa pagluluksa at pagdarasal sa mga biktima. Utos niya sa ating mga kinatawan sa Vancouver, tumulong at makipag-ugnayan sa Canadian authorities. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.